Gabi na naman. Oras ng katatakutan. Kaya magpakatatag ka. Ating bubuksan ang isa pang kwento ng misteryo at kababalaghan. Naganap sa isang maliit na isla at ating pamamagatang ang kabayo ni Cornelio sa isa na namang gabi ng lagi. Oh, kain ka lang ng kain ha. Magpakabusog ka. Dapat malakas ka. Dahil mamaya, may pupuntahan tayo. Araw ng Biyernes ngayon. Alam mo na kung saan, ha? O sige, ubusin mo yan, ha? Ha? Yan. Ganyan. Uy, mamaya, bahala ka na sa akin. Tulungan mo ako, ha? Salamat. Pero ano sa palagay mo? May pag-asa kaya ako kay Girlie? Sagutin kaya niya ako? Iniibig niya rin kaya ako? Sino ba talaga sa amin ang matimbang sa'yo, Girlie? Baka naman, pwede mo nang sabihin sa amin. O nga naman, sabihin mo na, Girlie. Sino ba mapalad sa amin? Oo, tama. Sabihin mo, umaga pa. Oo, parang hindi na kami umasa. O may dumating. Oh, may dumating. Mukhang alam ko na kung sino yan. Oh, sino ba yan? Ako po! Cornelio. Magandang gabi po! Cornelio lang pala. Tama, si Cornelio. Ako po! Ang isa sa pinakamasugid na maliligaw ni Girlie. Tuloy ka, Cornelio. Dumating pa yan. Ay, salamat ho, Aling Rosing. Baka naman siya mapalad, Girlie. Oo nga naman. Hoy, kayo ha? Tigilan niyo ako. Magandang gabi sa'yo, Girlie. Ah, maganda na sana. Pero sumama nang dumating ka. Puka, pare. Pwede ba huwag mo paupuin yung Lando? Hoy, ikaw ha? Lakas naman ang loob mo naman ligaw sa akin. Tingnan mo nga yung sarili mo. Di ka ba nahiya? Mas may itsura pa sa yung alaga mo eh. Girlie. Tigilan mo na nga ako. Ayoko sa'yo. Mas gugustuhin ko pa nga yung alaga mo ang kabayo eh, kesa sa'yo. Pwede ba? Umalis ka na nga! Alis! Bakit niya ako ginanito? Bakit? Mahal na mahal ko siya! Mahal na mahal! Alam mo, mas gusto ka ba niya sa akin eh? Ayaw niya sa akin. Bakit? Sabihin mo nga! Ano bang ayaw niya sa akin? Gwapo naman ako, hindi ba? Bagay naman kami, hindi ba? Ha? Hindi ba? Hindi ba? Cornelio! Ka na, gabi na. Nay, Pumasok ka na sa loob. Magpahinga ka na. ayoko. Dito lang muna ako. Huwag matigas ang ulo mo. Sige na, pasok na. Ayoko! Anak! Kayo ang may kasalanan eh! Paano? Kung bakit ako binigo ni Girlie! Dahil pinanganak niyo akong ganito! Kasalanan niyo, inay! Kasalanan niyo! Girlie, di ko gustong ginawa mo kagabi. Anong ginawa ko, Nay? Hinamak mo si Cornelio. Pinahiya mo sa harap ng mga maliligaw mo. Inay, ginawa ko lang naman
yun para tumigil na siya sa panliligaw sa akin. Ayoko sa kanya. Eh, hindi sa ganong paraan. Sinaktan mo ang kalooban ng tao. Tao ba yun? Ha? Anong sinabi mo? Wala ho. Oy, itong tandaan mo, ha? Huwag kang humusga sa panlabas na kaanyuan ng isang tao. Dahil baka mamaya dumating ang araw, yan ang ikapapahamak mo. Tandaan mong sinabi ko. Ay, salamat. Malapit ko nang malinis itong bakura namin. Kakapagod. Girlie, Ha? magandang hapon. Ikaw na naman? Girlie, May ginagawa ako, pwede ba? Huwag mo ako abalahin. gusto lang naman kitang makausap kasi... Ayoko nga makipag-usap sa'yo. Bakit ba ang kulit mo? Ay, gusto ko lang naman kasing malaman kung... Kung ano? Kung wala kang nararamdaman para sa akin, kung hindi mo ako mahal. Ano? Ha? Kapal mo, ha? Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Ayoko sa'yo. Kaya pwede ba umalis ka na? Talaga bang mas gugustuhin mo pa ang alaga ko kesa sa akin? Oo! O ano? Narinig mo na? O umalis ka na? At nabubisit na ako sa'yo. Oh! Paano pang hinihintay mo? Sige, alis na ako. Eh, mabuti naman. Sige na. At huwag ka nang babalik, ha? Buisit na to. Mukhang impacto. Ay, nakakadiri. Ang pangit! Napakasakit ng sinabi mo sa akin, Curly. Masakit! Bakit nga ba hindi? Bakit ngayon ko lang naisip? Ha? Tama! Tama! Alam ko na kung paano mapapasakin si Girlie. Alam ko na! Alam ko na! Asan kaya itong si Cornelio? Sinilip ko doon sa kwarto niya. Wala naman. Bay, kaaga naman yata niyang gumising. Kaalisin ko pa lang na umaga. Alam ko na. Baka nando sa kwadra. Ay, pinapakain siguro yung alaga niya. Mapuntahan nga. Ay, hindi. Tatawagin ko na lamang dito sa may bintana. Cornelio? Anak! Cornelio! Wala sumasagot. Eh, dati naman, kapag tinatawag ko, sumasagot naman siya agad. Hindi naman kalayuan tong bahay namin sa kwadra ng kabayo niya. Eh, halos katapat lang naman itong kusina. Sige na nga. Pupuntahan ko na lang. Anak! Anak! Nasaan ka ba? Cornelio? Cornelio! Ano? Oh, Diyos ko! Cornelio! Anak ko!
Nasaan na kaya tun si Cornelio? Batang to. Sinilip ko sa kwarto niya. Wala naman siya doon. Saan kaya nagpunta to? Aga naman yata niyang gumising. Kaalasin ko pa lang na umaga. Alam ko na. Baka nandun sa kwadra. Pinapakain siguro yung alaga niya. Teka nga. Tatawagin ko na lamang dito sa may bintana. Cornelio! Anak! Cornelio! Asan ka ba? Cornelio? Oh, walang sumasagot Dati naman kapag tinatawag ko siya, sumasagot naman agad. Hindi naman kalayuan ang bahay namin sa kwadra ng kabayo niya. Halos katapat lang naman itong kusina. Pupunta ako na nga lang. Cornelio? Anak! Nasaan ka ba? Bakit ba hindi ka sumasagot? Cornelio? Cornelio! Anak ko! Cornelio! Anak! Anong ginawa mo? Bakit? Bakit? Girlie! Tay, bakit to? Alam mo ba nangyari? Ano ang nangyari? Masamang balita. Ano? Wala na si Cornelio. Patay na. Nagpakamatay. Nagbig kang masugid mong manliligaw. Ano ho? Anak ko! Delia, Kiramay po kami. nakikiramay kami. Aling Delia, ang nakikiramay. Ikaw! Oh, Ikaw ang dahilan ng pagpapakamatay ng anak ko! Ikaw! Delia, Umalis na kayo! Umalis na kayo! Hindi ko kailangan ng pakikiramay nyo! Aling Delia. Umalis na kayo! Umalis na kayo! Sana hindi na lang tayo nagpunta sa lamay ni Cornelio, tay. Napahiya pa tuloy tayo. hindi mo masisisi si Delia. Ikaw ang sinisisi niya sa pagpapakamatay ni Cornelio. Bakit ako? Ginusto ng anak niya magpakamatay. Bakit akong sisisihin niya? Hindi ko naman sinabi kay Cornelio na magpakamatay siya. Nasaktan siya, anak. Nasaktan? Sinabi ko lang naman ang totoo na wala siyang maaasahan sa akin. Ang sabihin nila, talaga lang na makitid ang utak ni Cornelio. Kung hindi ba naman siya siraulo na ligawan ako? Kapangit-pangit naman niya. Girlie, anak, tama na. Naku, ulan pa yata. Mabuti na lang. Malapit na tayo sa bahay natin. Sige, bilisan mo na. Opo. Baka abutan pa tayo ng ulan. Akin na nga yung flashlight. Ako na magdadala. Eto. Ano na? Aba. Tay! Tingnan mo, ho. May nakaharang sa daraanan natin. Teka. Tay, parang kilala kong kabayong yan Ha? Yan ang kabayo ni Cornelio. Oo nga. Teka, bakit naririto yan? At paano... Tay! Tay, papunta siya sa atin! Oo nga. Sko! Sinusugod niya tayo! Itay! Ay, ko! Lando! Lando, buksan mo itong pinto! Lando! Dali lang ho.
Lando. Aling Lasing. Bakit ka napasugod? Tulungan mo kami. Oh, bakit to? Anong nangyari? Si Badong na asawa ko, na-disgrasya. Anong? Yung kabayo ni Cornelia. Anong kabayo? Yan ang may kagagawan kung bakit na-disgrasya si Badong. Oh! Ang halaga ni Cornelia. Mabuti na lang nakaligtas si Mang Badong. Ang hayop na kabayang yun. Muntik niya nang mapatay ang itay ko. Sa tingin ko, mas makabubuti dali natin siya sa ospital, girlie. Para masiguro natin na talagang ligtas siya. Kanina pa namin siya pinipilit ni inay na pumunta ng ospital pero ayaw niya. Ganun ba? Pero marami siyang sugat. Kaya nga Pasa sa katawan. Dahil doon sa pagkakadamba sa kanya ng kabayo. Nasan nga pala yung kabayo ni Cornelio? ewan ko. Matapos yung dambahin si itay, tumakbo na itong papalayo. At hindi ko alam kung saan nagpunta. Alam na ba ito ni Aling Delia? Yun na nga pinuntahan siya ng inay at sinabi ang nangyari. Pero imbis na tumulong siya, ayun, natuwa pa. At kinutsyapa niyang inay. At ininsulto. Sabi niya, bayad daw yun sa nangyari kay Cornelio. Ha? At hinangad pa niyang mamatay ang itay. Ano? Ay, salamat. At nagsialis na yung mga bumisita kay itay. Makakapagpahinga na rin kami. Sasara ko na nga itong pinto at mga bintana. Naantok na rin ako. Na? Aba, may kumakatok. May humabol pa? Sino kaya ito? Sobra na malakas kung makakatok. Balak pa yatang gibain ang pintuan namin. Ano ba yan? Sandali! Akala ko pa naman makakapagpahinga na ako. Sino ba? Ha? Magandang gabi, Kelly. Ay, anong? Ay, hindi! No! Magandang gabi, Kelly. Hindi! 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 Nakakapangilabot ka naman. Uwi na ako. Na, Alulong na alulong. pahinga ka na muna. At ako nang bahala dito. Hindi. Dito lang ako, Nanay Dag. Sabay na tayo. Gusto ko. Lagi kong nakikita ang anak ko. Pero baka magkasakit ka na yan. Halos hindi ka na kumakain at nagpapahinga. Makasama sa iyo. Huwag niyo akong alalahanin. Kaya ko, Nanay Dag. Ay, nakaw. Nanay Dag. Oh, bakit, Delia? Nanay Dag. Pakinggan mo sila. Ha? Ang mga aso. Ang kulog. Ang kidlat. Nanay Dag, pakiramdam ko, nakikidalamhati sila sa atin. Lorna? Pakiramdam ko, nalulungkot sila sa nangyari kay Cornelio. Pakinggan nyo. Nanay Dang, pakinggan nyo. Magaling sila. Hindi sila sang-ayon sa sinapit na nabiguan ng anak ko. Nang dahil sa babaeng yon. Ang walang konsensyang galing yon.
Sana usigin siya na kanyang budi. Siya at ang kanyang buong pamilya. Sana! Anak. Anak, Nay, salamat at nagising ka na. Ay, nakita ka ng itay mo doon sa may hagdan na natutulog. Kaya binuhat ka niya papunta dito sa iyong kwarto. Nay, Oh, ang kabayo! Nagsasalita ang kabayo! anong nagsasalitang kabayo? Galing dito kagabi ang alaga ni Cornelio. Nagsasalita siya, Inay! Nagsasalita siya! Nagsasalita yung kabayo, Inay! Inay, maniwala kayo sa akin. Dinig na dinig ko. Nagsalita yung kabayo. Si Cornelio! Siya ang kabayong yan, Inay! Siya! Iniisip ba niya na minumulto siya ni Cornelio? Eh, ganun na nga. At pumasok ang kaluluwa ni Cornelio sa kanyang alagang kabayo? Oo. Imposible naman yata yun. May isa ka ng muntik mapahamak, di ba? Dahil doon sa kabayong yun. Roseng, Kaya hindi rin imposible ba do na totoo ang sinasabi ni Girlie? ako, At kung totoo na nasa kabayong yon ang kaluluwa ni Cornelio, abay nanganganib tayo. Lalo na si Girlie. Baka mapahama ang anak natin. Malalim na gabi. Hindi ako dalawin ng antak. Naisip ko pa rin ang nangyari kay Mang Patong nang atakihin siya ng kapay ni Cornelio. Bakit biglang nagwala ang kabayong yon? May sarili ba siyang pag-iisip? At gusto niyang ipaghiganting kamatayan ng kanyang amo sa pamilya ni na Curly? Imposible. Baka naman kataon lang. Oh, makakaon si Brownie. Tao yata. Parang galit na galit yung aso ko. Sisilip ako sa bintana. Titignan ko kung sino. Ano yun? Parang sinaktan si Brownie ko. At narito na ako sa may bintana. Sino kaya? At anong? Magandang gabi, Lando. Hindi! Higa! Mang Badong! Aling Lusig! Buksan niyo ang pinto, Mang Badong! Aling Lusig! Sandali! Okay. Mang Badong! O bakit ba? Mang Badong! Gabing-gabi na napasugod ka. At bakit ganyan ang itsura mo? May impacto sa bahay namin! Ano? Oo! Ang kabayo ni Cornelio! Yung kabayo ni Cornelio! Nagsasalita ang kabayo ni Cornelio! Lando! Lando, totoo ba yung sinabi mo? Kahit lalaki ho ako, sobra akong natakot sa nakita ko, Aling Delia. Dalawa na ho kami ni Girlie na makapagpapatunay na nagsasalita ang kabayo ni Cornelio. Ganon? Oo. At hindi lang yun. Kung natatandaan niyo yung nangyari kay Mang Badong, nung dambayin siya dito, na montik na niyang ikapahamak. Teka nga sandali. Parang may ibig kang sabihin eh.
Parang sinasabi mo sa akin na may kinalaman si Cornelio sa mga nangyari. Aling Delia, Lando, baka naman nasa imahinasyon mo lang yun. O hindi naman kaya guni-guni nyo lang ang nakita nyo. Lalo na si Girlie. Dahil sinusurot siya ng kanyang konsensya ng kanyang budhe. Imposible ang sinasabi mo. nasa ano yung kabahay ni Cornelio? Nandun, sa kwadra. Oh? Nakatali. Lagi namang nandun yun eh. Hindi naman namin pinakakawalan. At malayong mangyari yung sinasabi mo. Baliw. Baliw lang ang maniniwala sa kwento nyo. Aling Delia. Mga siraulo. Baliw! Baliw. Kung totoo man ang sinasabi nila, katutuwa ko yun. Sige, gawin mo. Ipaghiganti mo ang aking anak. Ubusin mo ang mga taong umapi sa kanya. Patayin mo. Lalo na ang galing yun. Ipaghiganti mo ang kaapihan ng anak ko. Ang kaapihan ni Cornelio. Sa hayop na yon. Ubusin mo silang lahat. Sandali, Lando. Sinasabi mo ba sa akin na nababaliw na si Delia? Yun ho yung nakita ko't naramdaman, Mang Badong. Habang kausap ko siya. Uwe, masyado niya sigurong dinibdib ang pagkawala ni Cornelio. Pero sa palagay nyo, posible nga kayang sumanib ang kaluluwa ni Cornelio sa kanyang alagang kabayo? Ang totoo niyan, Lando, hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Pero dalawa na kayo ni Girlie na magpapatunay. Kaya lang, paano namang ang kaluluwa ng isang tao ay sasanib sa isang kabayo? Mang Badong? May kasabihan tayo na maraming misteryong nagaganap dito sa daigdig. At baka isa sa mga misteryong yun ay ang nagaganap ngayon dito sa lugar natin, sa alagang kabayo ni Cornelio. O giliw sa gabing malamig, larawan mo neneng, nagbigay pasakit. Ay, ang galing ko talaga. Imposibleng hindi ko mapasagot yung si Girlie. Sa ganda ng boses kong ito. Tsaka, sana ngayong gabi, ako lang ang dumalaw sa kanya at pipilitin ko na siyang sagutin ako. Teka, ano yun? Kabayo? Oh, ano yan? Papunta siya sa akin. Sinusugod niya ako. Hindi! Hindi! Yan ang bagay sa'yo. Walang sino man ang maaaring magmay-ari kay Girlie. Ako lang! Ako lang! Ako! Tama-tama. Maaga-aga akong makakarating sa bukid.
at makapanguha ng mga tanim kong gulay. Ba, ano ba yun? Bakit nagkakatipon-tipon ng mga tao sa gilid ng daan? Titignan ko nga. Titignan ko. Hoy, ano ba nangyari? Ako, Mang Badong! Si Honyok patay na! Ha? Uga ho. Bakit? Ewan ko! Nakita lang namin nakabulagtat, ala ng buhay. Dito sa may punong kahoy. Puro sugat at pasa. Ano yan? Ano yan? Bakit, Mang Badong? Ang mga sugat at pasa ni Onyok, katulad ng mga pasa't sugat ko, nang dambahin ako ng kabayo ni Cornelio. Ano? Hindi maaari. Imposible ito. Imposible! Badong. Oh, Kalat na kalato sa buong baryo nangyari kay Onyok. ko. At lahat gustong maniwala na ang kabayan ni Cornelio ang pumatay sa kanya. Lando, Isa si Onyok sa masugid na maliligaw ni Girlie. may ibig kang ipakahulugan sa sinabi mo, Lando. Kasi naisip ko lang na ang mga taong nasasangkot sa ganitong mga pangyayari, yung mga taong malalapit at may kaugnayan kay Girlie. Yan nga rin ang iniisip ko. Siguro, kailangan na natin kumilos. Ano? Bakit? Anong binabalak mong gawin? Mang Badong, magbantay tayo. Bantay. Bantayan natin ang alaga ni Cornelio. Bago pa man tayong lahat, ay mapahamak. Lando, sa palagay mo, tama kaya itong gagawin natin? Wala naman ho sigurong masama sa gagawin natin para sa kabubuti ng lahat. Ay lang kabahay ni Cornelio. Nasa loob ng kwadra. Oh, wala naman ako nakikitang kakaiba sa kanya. Pakiramdam lang tayo, Mang Badong. Sige. Mang Badong, tingnan nyo. Kumusta ka na? Si Delia. Oh, Anong ginagawa niya? Bakit pinapakawalan niya ang kabayo? Ano binabalak niyang gawin? Ano? Mang Badong, tayo na! Ha? Teka, anong gagawin natin? Susundan natin ang kabayo. Kailangan malaman natin kung saan pupunta yun. Bilis ito natin! Ngayon na ang panahon. Kukunin na kita, Girlie. Wala nang dahilan upang hindi ka ganap na maging akin. Magiging akin ka na, mahal ko. Lando, ang bilis na. Pagod na ako. Hindi tayo dapat tumigil, Mang Badong. Pero, malayo na nga sa atin. Ang mahalaga, nakasunod pa rin tayo sa kanya. Bakit? Ha? Tinan niyo kung saan direksyon pupunta. Patungo sa bahay namin. Hindi, mauna ka na. Sige na, tulungan mo anak ko. Bilisan mo! Baka mapahamak ang anak ko! Bilisan mo! Ba? Ingay naman ng mga asong yun. Kakainis! Hindi na ako makatulog. Pasado 2:00 na ng madaling araw. Oh, isa pang yun. Nakakaasar talaga. Kabangon na nga lang. Ano yun? Ang dingding ng kwarto ko! Parang, ano bang... Ay, Diyos ko! Girlie! Ito na ako, mahal ko! Hindi!
Si Girlie sumigaw na yun. O hindi, kailangan bilisan ko pa. Baka mapahamak ang mahal ko. Diyan na ako, Girlie! Sumama ka sa akin. Hindi! Layuan mo ako! Lumayo ka sa akin, Impacto! Lumayo ka! Hindi ba sinabi mo sa akin? Mas gugustuhin mo pang maging nobyo ang aking alaga. Ngayon, eto ako sa katawan ng aking kabayo. Halika na! Halika na! Wala ka nang magagawa. Akin ka na! At papatayin ko ang sino bang ahadlang! Tayo na! Lando! Ako harapin mo! Lando! Ang lakas ng loob mong hamulin ako! Bakit? Anong magagawa mo laban sa akin? Lando, lumayo ka sa kanya! Hindi, Girlie. Mahal kita. Kaya hindi ako papayag na kunin ka ng impaktong ito. Hahadlangan ko siya kahit ikamatay ko. Talagang papatayin kita, Lando! Dahil akin lang si Girlie! Narinig mo! Akin lang siya! Papatayin kita, impakto! Hindi ka sasantuhin itong ita ko! Sige! Ah! Sumukot pa! Para sa kamatayan mo! Tatapusan mo na! Tuturugin kita! Lumayan ko siya, Impacto! Aling Rusing! Pakialam na lang matanda! Papatayin din kita! Eto ang tanggapin mo! Ang benditadong tubig na simbolo ng makapangyarihan sa lahat! Ayan! Ubusin ko yan sa katawan mo! Ang benditadong tubig na yan! Mamatay ka! Mamatay ka, Impacto! Wala na siya. Tinupok na ng apoy ang kanyang katawan. Nagtagumpay tayo, Aling Rusing. Oh, salamat po, Diyos ko. Salamat po. Salamat at hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Iniligtas niya tayo sa tiyak na kapahamakan. Tayo na, Girlie. Umuwi na tayo. Sandali lang ho, inay, tay. Bakit, anak? Gusto ko ho mag-alay ng dasal para kay Cornelio. Ha? Gusto ko rin humingi ng tawad. Dahil kasalanan kong lahat kung bakit nangyari ito. Kung hindi dahil sa kagagawan ko, buhay pa sana siya. At hindi siya naging kampo ng kasamaan. Lando, samahan mo ko, ha? Gusto kong puntahan ang puntod ni Cornelio. Oo. Tayo na, Girlie. Tamang-tama. Malapit nang sumikat ang araw. Tayo na. Mag-iingat kayo, anak. Hindi ko kami pababayaan ng Diyos, Aling Rusing. Kaya huwag kayong mag-alala. Sige na, lumakad na kayo. Rosing, Oh, may pupuntahan din tayo. saan? Kay Delia. Gusto kong makausap ang ina ni Cornelio. Saan na kaya nagpunta yung anak ko? Ano na kayang nangyari sa kanya? Bakit iniwan niya ako? Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Hanap ako ng hanap kung saan-saan. Anak! Cornelio! Asan ka na? Napatay mo na ba silang lahat? Ha? Delia, Ha? Kayo?
Buhay ba kayo? Para kayong pusa. Siya mabuhay. Hindi pa kayo napapatay ng anak ko? Ah, Badong, Ha? ano nangyayari sa kanya? Tuluyan na yata siyang nasiraan ng bait. Allah, malapit na kayo. Lagot. Lagot kayo kay Cornelio. Pero hindi na siya tao eh. Kabayo na siya. Alam niyo ha, galit siya sa inyong lahat. Kaya papatayin niya kayo. Papatayin kayo ng anak ko! Kawawa naman si Delia. Ano gagawin natin? Paano natin siya matutulungan? Anak ko, hindi na yung tao. Hihingi tayo ng tulong sa barangay Naging kabayo. o di kayo sa munisipyo. Kailangan siya maipagamot. Kabayaran na rin yun para sa nagawang kasalanan ng ating anak, kay Cornelio. Paalala sa mga babaeng mapangmata at mapanghusga. Mag-iingat kayo dahil baka mangyari sa inyo ang naranasan ni Girlie. Lalo na kung mayroon silang mga alagang hayop. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang kabayo ni Cornelio. Sa isa na namang gabi ng lagi.